Paano ba ang tunay na pagsamba? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Janine Spiritu and happy birthday rin po kay Ade Raya. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Canada at sa Spain. Hello po sa inyo at I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyong paglagong spiritual. Na yung pag-aaralan po natin ay patungkol na po kay Jephthah. Actually, diretso dapat tayo kay Samson. Pero napag-isipan ko na maganda rin na daanan si Jephthah. So, nasa Book of Judges po tayo. Una po nating devotion patungkol kay Othniel, Ehud, and then eto po yung mga judges, no, hindi naman natin dadaanan lahat. So we have Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibsan, Elon, Abdon, and Samson. So ngayon po pag-usapan muna natin si Jephthah. Now, sa istorya po ni Jephthah, ito po ay may kinalaman po sa usapin ng lupain. Now, pakita ko po sa inyo muna 'tong mapa natin, 'no. Alam niyo po sa Israel ngayon 'pag pumunta ka ro'n, 'no, kahit nga sa mga news lang, issue talaga yung lupa, 'no. There was a time kasi yung mga Israelita pinalayas dito nung panahon ng mga Romano. So, balikan nga natin yung mapa natin, eto. So, yung one generation after Jesus Christ, 'no, after the death of Jesus Christ, yung mga Israelita pinalayas dito ta's winasak yung templo nila ng mga Romano. Kaya po nagsikalat yung mga Hudyo dito sa Europe. Now, nitong kamakailan lang, 1948 lang, yung Israel naging state uli. So, almost 2,000 years yung lumipas, 'no, naging state ulit sila. Inoccupy ulit nila 'tong lugar na 'to. Siyempre yung mga nakatira diyan, magkakaroon sila ng conflict. Now, yung usapan nila dito, hindi na ho bago 'yan, 'no. Sa panahon pa ng mga judges, 'no, usaping lupa, agawan ng lupa, sino ba talaga may-ari niyan, usapan na 'yan hanggang sa kahit nung panahon pa ni Jephthah. Now, nung unang panahon po kasi, ganito po itsura ng, ah, yung mapa ng Israel, ganito po yung itsura ng mga tao na nakatira diyan. So, we have Girgashites, Hivites, Perizzites, Hittites, Amorites. Eto Amorites, Ammon, Moab, Edom, Philistia, mga Phoenicians, mga Arameans. Now, hindi po mga Israelita ang naka-occupy diyan. Ito yung mga kultura na masasama na gustong palayasin ng Diyos. Now, eto pong lugar na ito yung Amorites na ito, itong lugar na ito yung pinag-uusapan ni Jephthah tsaka nung hari nung Ammon. Eto yung mga Ammonites. Sabi ng mga Ammonites, "Sa'min 'yang lupa na 'yan." Sabi ni Jephthah, "No, ibinigay sa'min 'to ng Panginoon." And after all, hindi naman talaga kayo nag-o-occupy diyan, nag-o-occupy diyan mga Amorites. So sabi ng mga Ammonites, "Hindi amin 'yan." So yun ang usapan nila dito sa Judges chapter 11. So ang pag-aaralan po natin Judges chapter 11, 'no. Nung na-occupy na, naging ganito na po yung itsura. Eto na po yung 12 tribes of Judah. Na-occupy na nila yung area. Etong Ammon na ito, gustong bawiin yung lupain na ito. Sabi ni Jephthah, "Sa'min 'yan, hindi naman kayo dati nakatira diyan, ang nakatira diyan Amorites, eh. Tapos binigay sa'min ni Yahweh yung lupain." So, ang argument ni Jephthah rito 'pag binasa yung Judges 11, historical. Talagang maganda yung argument, 'no, historical. Ito yung nangyari in the past at hindi talaga kayo nag-o-occupy diyan. So, isipin niyo, 'no, panahon 'to ng mga judges pero hanggang ngayon issue pa rin sa Israel. Lalo na yung mga Palestinians, 'no, usapan nila talaga ngayon 'yan kaya naggegera diyan, sa Israel. At, kaya yung mga Hezbollah, mga Iranians, sila Khamenei, gusto talagang i-eradicate yung Israel. So, yung mga Midianites ay mga Ammonites during that time gusto ring palayasin yung mga Israelita dito. Now, kaya po si Jephthah tsaka yung mga Ammonites naggera sila, 'no, kasi hindi sila magkasundo, eh. Sabi ni si Jephthah po, diplomatic yung approach. Tignan natin sa history. Sino ba talaga may-ari ng lugar na ito? Now, sabi po ng mga Ammonites, "Oh, wala kaming pakialam diyan sa history mo." So yun, nagkaroon sila ng, giyera. Now, eto po yung sabi ni
Jephthah, no, sa verse 30. Ito pa may kinalaman sa pagsamba. Sabi dito, and Jephthah made vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands, kung ibibigay mo sa akin yung Ammonites, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. So, medyo matindi yung pagkakasabi dito ni Jephthah eh. Sabi niya, kung sino man ang lalabas dyan sa bahay ko na yan, iaalay ko yan as a burnt offering. Yung burnt offering, ito po yung susunugin na alay. So, isipin niyo po mabuti. Bahay mo yan eh. Sino ba lalabas dyan sa bahay mo, di ba? Pwedeng kasambahay mo, pero paano pag asawa mo? Paano pag anak mo? Iaalay mo ba kay Yahweh yun? So, pag-usapan po natin yan. Ito po yung mga puntos na gusto kong bigyan ng diin sa devotion po natin na ito. Number 1, wrong knowledge of God leads to false worship. Si Jephthah po, tsaka yung mga Israelites during that time, nako-confuse sila between Yahweh and the other gods other gods of of the Canaanites. Ang tawag dito ay syncretism, no? Napapagsama nila. Kaya makikita niyo po rito sa Book of Judges, patungo sila sa idolatry talaga. Kaya downward spiral. Pagdating kay Jephthah, akala niya si Yahweh parang si Molech o yung Diyos ng mga Canaanites, si Baal, na mapiplease. Sasaya yung si Lord kapag inihaw mo yung anak mo o inihaw mo yung isang tao, yung human sacrifice. So meron siyang maling understanding ng ating Diyos. Number 2, knowing God is a prerequisite for worship. Kaya importante, nakilalanin mo na sino ba si Lord? Matutuwa ba si Lord? Kapag nag-alay ka sa kanya ng tao, sinunog mo sa harapan ni Lord, no? Yung bata, kasi yun ang kultura at that time eh. Yung anak mo, i-offer ng priest yan, iihawin ng priest yan sa harapan ng Diyos-Diyosa nila, si Baal, si Molech, at mga Diyos-Diyosa ng mga Canaanites. Pero yung Diyos natin, si Yahweh, matutuwa ba si Yahweh kung mag-alay ka sa kanya ng isang tao, no, papatayin? Now, si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo yung anak mo. Pero tinitest ng Diyos si Abraham. Hindi ibig sabihin, gusto talaga ng Diyos na patayin si Isaac. Kaya nga pinigilan ng Diyos si Isaac si Abraham na patayin si Isaac because God is not pleased in that kind of practice, in that kind of sacrifice. So knowing God is a prerequisite for worship. Bago ka sumamba sa Diyos, kilalanin. Parang sa asawa lang din yan eh. Kung meron kang ibibigay sa asawa mo, make sure na yung ibibigay mo sa asawa mo, yung gusto niya. Hindi yung gusto mo na ibigay sa kanya. May kilala nga ako, birthday ng asawa niya. Siyempre, mga asawa gusto niyan, hikaw, sing-sing, pwedeng bagong sapatos o bagong damit man lang, di ba? Ang regalo niya sa asawa niya, birthday na birthday, kaldero, kawali, sandok. Ano ba naman regalo yan? Siyempre, kilalanin mo na yung asawa mo. Yung ba talaga gusto niya? Sandok, kawali sa araw ng birthday. So, ganun din sa Panginoon. No? You have to know who God is. Para yung worship mo, saktong-sakto na lulugod ang Diyos. Point number 3. Intimate knowledge leads to intimate worship. Kapag meron kang malalim na pagkaunawa sa Diyos, yung pagsamba mo malalim din. No? Kapag close na close yung relationship mo sa Panginoon, yung pagsamba mo, intimate din. And ang maganda po sa Biblia, mga kapatid, inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. Pinapakilala ng Diyos yung sarili niya sa atin. Para talaga malaman natin ano yung gusto ng Diyos. No? At yung pagsamba natin, saktong-sakto sa kagustuhan ng Diyos. Now, ang problema po rito, nung nanalo po siya sa mga Ammonites, no? Okay, kanila na yung lupa ulit, victory, tagumpay, party, no? Verse 34, when Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of timbrels? She was an only child. Except for her, and he had neither son nor daughter. When he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh no, my daughter! You have brought me down and I'm devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break."
yung lumabas sa bahay niya na ipinangako niya sa Diyos kung sino man ang lalabas sa bahay niya, i-o-offer niya, yung anak niya, kaisa-isang anak na babae. Kaya si Jepta may ano rin talaga 'to, mali rin talaga yung ginawa ni Jepta, eh. Yung isip niya kasi syncretistic, ibig sabihin pinagsama niya yung iba't ibang mga religion na hindi naman gusto ni Yahweh. So ano pong application natin dito mga kapatid? Number 1, understand God's revelation of Himself. Understand God's revelation of Himself. Mga kapatid, yung Biblia po, ito yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili na ipinapahayag niya sa atin. Kaya po minsan yung maraming mga tao, mali yung paraan nila ng pagsamba sa Diyos kasi hindi nila nagbabasa ng Bible. Akala nila si God, punta ka lang, nagsisimba naman ako, naalala ko naman siya, Gusto ba ng Diyos na naaalala lang siya? 'Di ba? Gusto ba ng Diyos na bigyan mo lang siya ng 2 hours a week? Gusto ba ng Diyos na, naisip ko naman siya, nananalangin naman ako sa kanya once a day, 'Yan ba yung gusto ng Diyos? Anong klaseng relationship 'yun 'no, na parang kakarampot lang yung binibigay sa Diyos. Pero 'pag tinignan niyo yung Bible, talagang yung Diyos natin demanding. He wants your life. Gusto niya yung buhay mo, hindi yung kakarampot ng buhay mo. Hindi 1% o 10% ng buhay mo. He wants all. Point number 2, know what God wants and desire what God desires. Ito na talaga yung totoong pagsamba. Inaalam mo kung anong gusto ng Diyos. Hindi yung nagbibigay ka sa Diyos ng isang kagaya ni Jepta, bibigay niya sa Diyos yung anak niya iihawin, no? Of course, may dalawang theory po diyan. Talakayin natin sa dive deeper kung ano yung isang theory, no? Pero majority po talagang burnt offering. So, isipin mo, ibibigay mo yung anak mo, no? Hindi naman gusto ng Diyos na ihawin mo yung anak mo, Now, makikita po natin sa Bible kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Ang gusto pala ng Diyos, sa araw-araw na binigay niya sa iyo, lahat ng yun ialay mo sa Kanya. At lahat pala ng mga activities natin, it's a kind of worship. Kaya po pagdating sa Romans chapter 12, sabi ni Apostol Pablo, you offer not other people, but yourself as a living sacrifice. Hindi dead sacrifice. It's a living sacrifice. Offer yourselves as a living sacrifice. Holy and pleasing to the Lord. Banal, malinis, at nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Lahat ng activities natin, ino-offer natin sa Kanya as a form of worship. So know what God wants and desire. Ginugusto mo yung gusto ng Diyos. Again, walang iniwan yan sa ating relasyon, sa ating mga asawa, no? Kung ano yung ginugusto ng asawa mo, minsan para talagang masaya yung pagsasama nyo, ginugusto mo na rin. Gusto niya mag-basketball, sige, samahan mo mag-basketball. Gusto niya manood ng TV, sige, samahan mo manood ng TV. So, dinidesire mo kung ano yung dinidesire niya. Hindi yung lagi kayo salungat, no? Lagi kayong mag-aaway nun. Point number 3, this is very important. Participate in God's activity in the world. Si Lord may ginagawa dito sa mundo. He is busy in the business of renewal, redemption, restoration, and healing in this world. Yung ginagawa ng Diyos sa mundo ngayon, pagsasaayos. At inutos ng Diyos sa kanyang mga disipulo na go disciple the nations. Kasi walang ibang paraan para maayos ng mundo na to kung hindi sa pamamagitan ng ebanghelyo at ng pagdidisipulo. Now, if you're discipling other people, evangelizing other people, leading people to God, you are participating in God's activity, and that is proper worship. Yan ang pagsamba sa Diyos. Participate in God's activity in the world. Now, para po sa ating discussion, why is knowing God a prerequisite for proper worship? Bakit yung pagkilala sa Diyos prerequisite ng ating pagsamba sa Kanya? Para naman po sa ating dive deeper, talakayin natin, what is syncretism? Ano ba yung syncretism? Pag-usapan mo natin yan sa ating dive deeper at tayo po'y manalangin. Father God, you are holy and worthy of true worship. Forgive me when my understanding of you is shallow and leads me toward wrong worship. Teach me to know you as you have revealed yourself in your word. Shape my mind so that I desire what you desire and love what you love.
Guard my heart from mixing your truth with human ideas or false beliefs. Draw me into a deeper and more intimate knowledge of you so that my worship will be sincere and pleasing in your sight. Help me participate in your work in the world with faithfulness and joy. May my life honor you in all things. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.